Matapos ang mahabang panahon, napagpasyahan ni Bai Qingling na gamitin ang kanyang naipong Great Love Points upang magbukas ng panibagong treasure chest. Kahit sinadya niyang magpahinga at maghanda muna para sa detoxification ni Jinlian, alam niyang sapat na ang naipon niyang puntos para sa mas mataas na gantimpala. Isa-isa niyang inalala kung paano niya naipon ang mga puntos, mula sa kanyang mga disipulo hanggang sa tulong ni Zinger, bago tuluyang nagpasya na mag-exchange. Sa isang iglap, lumiwanag ang harapan niya at matagumpay na nabuksan ang 500,000 point mythical treasure chest. Agad na lumitaw ang 3 pambihirang gantimpala. Sa unang tingin pa lang, napagtanto niyang mas mahalaga ang chest na ito kaysa sa mga nauna niyang nakuha. Gayunman, matapos ang maikling pagsusuri, mabilis siyang nakapagpasya. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang kakayahang palakasin ang pisikal na katawan. Sa malamig na titig, tahimik niyang pinili ang opsyon na kayang itulak ang lakas ng katawan sa antas ng parehong realm. Kampanteng ngumiti si Bai Qingling habang pinipili ang secret codex ng Guidao, isang pamamaraang kayang iumanig sa kaluluwa. Sa sandaling makumpirma ang pagpili, agad nagbago ang aura sa paligid niya. Matagumpay na naabot ang ika-10 antas ng kanyang cultivation, at ang immortal achievement ay tuluyang na-unlock. Ngunit bago pa tuluyang hamupa ang nagngangalit na enerhiya, biglang dumating si Lin Ying na halatang nagmamadali. Agad siyang nagulat na may mahalagang bagay na kailangang iparating. Malamig na tumingin si Bai Qingling at mahinahong nagtanong kung ano ang ikinagugulo. Doon ibinunyag ni Lin Ying ang kakaibang pakiramdam, isang mapang-ipong presensyang tila pamilyar. Para sa kanya, parang may bahagi ng kanilang master na nagkatawang tao sa isang mortal na katawan. Sa seryosong tinig, iginiit ni Lin Ying na napakaapurahan ng sitwasyon. Ipinapaalala niyang ang mismong sekretong ito ay dapat sana'y inililihim, ngunit dahil sa biglang pangyayari, napilitan siyang magsalita. Biglang naningkit ang mga mata ni Bai Qingling nang banggitin ang pangalan ni Li Zhu. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari, at doon ibinunyag ni Lin Ying ang masamang balita. Nagtungo si Li Zhu sa Heihuan sect upang paslangin si Lin Mo. Sa kabilang panig, sinubukan siyang pigilan ng kanyang senior sister, nag-aalalang haharapin ni Li Zhu ang mismong third prince of Great Chu. Ngunit matatag ang loob ni Li Zhu. Para sa kanya, kailangan niyang ituwid ang dating pagkakamali ng kanyang master, at ito ang tungkuling hindi na niya maaaring takasan. Inamin pa niyang minsan ay pinaniwala siya ng prinsipe na paslangin ang sariling master, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. At kung hindi niya ito papatayin, naniniwala siyang si Lin Mo ang mauunang papatay sa kanyang master. Sa loob ng Heihuan sect, napansin ng isang disipulo ang pagdating ni Feng Lizhu at agad na nakilala ang tanyag na henyo ng Tianlan sect. Diretso niyang hinarap ang mga tao roon at malamig na tinanong kung nasaan si Lin Mo. Bago pa man tumindi ang sitwasyon, dumating ang third prince at masayang sinalubong si Lizhu, halatang interesado sa kanyang biglaang pagbisita. Ngunit hindi nagpabihag sa formalidad si Li Zhu, malamig niyang pinuna ang kakaibang ikinikilos ng prinsipe. Sa halip na magpaliwanag sa harap ng lahat, inimbitahan siya ng prinsipe na lumipat sa mas tahimik na lugar upang doon mag-usap ng pribado. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, sumang-ayon si Li Zhu at sabay silang umalis sa loob ng sekta. Hindi nagtagal, narating nila ang Peak of the Yinyang Mountain Range, isang lugar na kilala sa matatarik na bangin at dagat ng ulap. Habang pinagmamasdan ng tanawin, sinubukan ng prinsipe na purihin ang kagandahan ng lugar, ngunit sa huli, malinaw na mas interesado siya sa kagandahan ni Li Zhu mismo. Habang nakatanaw sa dagat ng ulap, diretsa ang inamin ng third prince na mula pa sa una nilang pagkikita sa Jianwu Sword Sect, hindi na nawala sa isip niya si Li Zhu. Madalas pa raw siyang bumalik sa tuktok ng bundok, umaasang masisilayan siyang muli. Nanatiling malamig si Li Zhu, ngunit hindi nagpahinto ang prinsipe. Buo ang loob niyang ipinahayag na kung may puwang man sa tabi nito, nais niyang siya ang naroon. At agad din niyang kinutya ang sarili, amining isa lamang iyong mapangahas na pag-iisip. Gayunman, iginiit niyang iba siya kay Xiao Chen at sa ibang kalalakihan. Para sa kanya, magkatulad sila ni Li Zhu sa talento, katayuan, at lakas, at handa pa siyang patayin si Old Demon Bai upang maibigay ang hinaharap na nais nito. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Li Zhu at mahinahong sinabing dahil ito ang unang beses na nagsalita siya ng ganoon katapat, bibigyan niya ito ng malinaw na sagot.
Sa sandaling iyon, biglang natigilan ang third prince nang tawagin niya si Li Zhu, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, bumagsak ang dugo mula sa kanyang dibdib, malinaw na tinamaan siya nang hindi niya namamalayan. Kalmadong tumingin si Li Zhu at malamig na sinabi na isa siyang mabuting tao, at hanggang doon na lamang iyon. Sa sandaling iyon, saka lang lubos na naunawaan ng prinsipe ang desisyon niyang kalabanan siya. Habang pilit niyang hinahawakan ang sugat, puno ng galit at pagkalito ang tanong niya kung bakit siya ang piniling harapin, sa halip na ang tunay na demonyo. Sa isip niya, malamig na sinuri ang sitwasyon. Para sa kanya, si Xiao Chen sana ang itinakdang anak ng tadhana, at ang pagpatay kay Bai Qingling ay dapat naging madali. Ngunit malinaw na may nangyaring hindi inaasahan, isang kontra na ganap na bumaligtad sa kapalaran. Sa mabigat na katahimikan, ibinunyag din ang isang mahalagang detalye. Biglaang inactivate ng prinsipe ang dragon progeny ng Lin family, isang kapangyarihang hindi basta-basta ginagamit. Tahimik na inilahad ni Ji Taimie ang isang mahalagang piraso ng katotohanan. Sa gabing nagising ang bloodline ng third prince, iyon din ang araw na marahas na namatay si Xiao Chen. Ayon sa kalkulasyon ni Mu Sheng, ang tadhana ay hindi nawawala, lumilipat lamang ito. At ngayon, ang prinsipe na ang bagong itinuturing na anak ng kapalaran. Pagbalik sa kasalukuyan, sa tuktok ng bundok, sugatan at nanginginig na hinarap ng third prince si Li Zhu. Desperado niyang tinanong kung ano ba ang nagawa niyang mali para kamuhian siya ng ganito, at kung bakit ito pursigidong kitilin ang kanyang buhay. Malamig ang naging sagot ni Li Zhu. Hindi niya ito kinamumuhian. May iisang dahilan lamang, may taong nais siyang patayin. Kaya bago pa mangyari iyon, siya na ang naunang kumilos. Sa isang iglap, mabilis niyang hinugot ang espada upang bumulwak ang sariwang dugo ng prinsipe. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, tinanong niya kung sino ang tinutukoy niya. Malamig na boses ang dumagundong sa paligid, walang saysay para sa isang patay ang malaman ang lahat. Sa isang iglap, sumabog ang nagliliyab na kapangyarihan at diretso siyang tinamaan. Sumigaw siya sa sakit pero sa halip na umurong, nagngit-ngit ang binata. Buong galit niyang ipinagtapat ang nararamdaman kay Sister Li Zhu, ang pagmamahal na inalay niya, ang pangakong gawing asawa, at ang matinding hinanakit sa malamig na pagtanggi nito. Sa desperasyon, isinumpa pa niyang gagawin ang lahat para mapasa kanya ito at dudurugin ang sinumang lalaking nasa likod niya. Sa isang iglap, mabilis siyang lumipat at tumakas. Napakunot ang noo ni Li Zhu nang maramdaman niyang kahit wasak na ang loob ng katawan nito, nagawa pa rin itong makatakas. Para sa kanya, isa itong kakaiba at mapanganib na senyales. Sa isang iglap, binalot ng kidlat na enerhiya ang kanyang katawan habang mabilis siyang sumugod. Hindi niya papayagang makatakas ito, kahit kailangan pa niyang maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Sa punong tanggapan ng Heihuan sect, makikita si Lin Mo na nagliliyab sa demonic fire habang mabilis na bumulusok mula sa himpapawid. Sa loob ng apoy na iyon ay si Lin Mo, sugatan, nanginginig, at pilit na kumikapit sa natitirang buhay. Ramdam niya na ang kanyang mga laman loob ay halos naging abo na sa tindi ng demonic fire. Kaya ngayon, ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang dragon progeny bloodline ng pamilyang Lin. Alam niyang nauubos na ang oras. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang makahanap ng isang inapo ng pamilyang Lin bago lumubog ang araw at gamitin ang kapangyarihan ng spoken word upang muling makabangon. Sa natitirang lakas, mabilis siyang bumulusok papasok sa gusali. Naalala niya na ang kanyang ika-9 na kapatid ay nasa mismong bulwagang iyon. Habang pumapasok sa tarangkahan na binanggit niya na ito ang kinakailangang kondisyon upang tuluyang magising ang dragon progeny power. Pagdating sa pintuan, marahas niya itong itinulak at agad na sumigaw, tinatawag si Xian Xian. Sa loob ng silid, sa likod ng pulang kurtina na may nakaukit na mga simbolo, may isang figurang nakaupo. At sa sandaling iyon, napahinto si Lin Mo. Agad siyang pinigilan ng dalagang nasa loob, namumula ang mukha at halatang nagulat sa bigla niyang pagdating. Ngunit huli na ang lahat, nasaksihan na niya ang sitwasyon. Sandaling natigilan si Lin Mo, pero mabilis din siyang napauubo. Halata ang panghihina ng kanyang katawan habang pilit niyang kinokontrol ang sarili. Nag-aalala si Lin Xian. Nanginginig ang boses niya habang tinatanong kung anong nangyari sa kanyang imperial brother. Ngunit imbes na hamupa si Lin Mo, sumigaw siya sa galit, tinawag ang pangalan ni Lin Xian,
at sa isang iglap, inabutan ng sampal ang dalaga. Napapikit ito at nanginginig sa takot. At bago pa makakilos si Lin Mo, sa isang iglap, mahigpit na hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang kamay, sabay malamig na binitawan ang mga salitang puno ng babala. At sa isang iglap, bumalot ang mabigat na tensyon sa silid. Hindi na nakapalag ang lalaki sa harap niya, tila agad napaurong sa lakas ng kanyang aura. Nagulat si Xian Xian sa biglaang pagdating ng Demon Lord. Kita sa kanyang mukha ang kaba habang magalang siyang yumuko at nagpaliwanag. Ayon sa kanya, matagal nang mataas ang pagtingin ng kanilang Imperial Chu family kay Bai Qingling, at handa pa raw siyang maglingkod habang buhay kung kinakailangan. Ngunit nanatiling malamig ang titig ni Bai Qingling, at direkta niyang tinanong ang tunay na ikinababahala ni Xian Xian. Natatakot ba siya na saktan niya ang kanyang Imperial brother? Hindi nagtagal, inilahad ni Bai Qingling ang dahilan ng kanyang paglabas. Naparito siya upang imbestigahan ang narinig niya kanina, at doon niya mismo nasaksihan kung paano na-trigger ni Feng Lisu ang passive skill ni Lin Mo. Para sa kanya, ang kapangyarihang gumalaw kay Lin Mo ay ang Dragon Progeny Power, isang lakas na kayang magpataas ng combat power sa maikling panahon at may kasamang kakayahang magmukhang immortal. Ngunit sa kabila nito, iginiit niyang hindi siya narito upang maliitin ang tinatawag na second male lead. Nandito siya upang tulungan itong putulin ang huwad na immortalidad at tuluyang makaakyat sa langit. Sa likuran ni Xian Xian, pilit na nagmatapang si Lin Mo kahit may butas na ang kanyang katawan. Siniguro niyang hindi siya basta mamamatay at sinubukang pakalmayan ang kapatid. Ipinaliwanag pa na basta masabi ng walang pag-aatubili ang tamang linya, maaaring ma-activate ang kapangyarihan ng spoken word. Ngunit nanatiling mapanuri si Bai Qingling. Para sa kanya, nakapagtataka na sa kalagayan ng katawan ni Lin Mo ay nagagawa pa nitong kumapit hanggang ngayon. Sa kanyang paningin, para na lamang itong taong handang magtiis ng matinding paghihirap kapalit ng manipis na pag-asang mabuhay. Dahan-dahan siyang lumapit kay Xian Xian at bumulong ng mapanganib na mungkahi. Kung ayaw nitong makita ang kanyang Imperial brother na mamatay sa matinding paghihirap, marahil ay dapat na nitong kumbensihin si Lin Mo na bitawan ang walang saysay na pagpupumilit mabuhay at bigyan na lamang ito ng huling ginhawa. Biglang nag-alala si Xian Xian at lumapit kay Lin Mo. Tinanong kung sino ang may kagagawa ng matindi nitong pinsala at kung paano pa ito nakakatagal hanggang ngayon. Ngunit sa gitna ng pag-ubo at hirap sa paghinga, pinutol ni Lin Mo ang usapan. Iisa lang ang hiling niya, sabihin sa kanya ang isang pangungusap na iyon. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.